Mapagpalang araw sa iyo, Sir Sat, at sa lahat ng mga kagiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang akong Jem. Kagaya ng iba ay gusto ko ring magbahagi ng karanasan namin sa mga nilalang na kadalasan ay hindi na pinaniniwalaan sa panahon ngayon. Nakatira kami sa bulubunduking bahagi ng Negros Oriental. Magsasaka sa kaingin ang aming hanap buhay. Medyo malayo ang paaralan sa lugar namin ng mga panahon na ito kung kaya't hanggang elementarya lamang ang aking natapos. 10 taong gulang ako nang maranasan ko ang bagay na ito. Tawagin na lamang po natin yung mga magulang ko sa pangalang Pablo at Diding. Kapitbahay din namin ang magulang ni Papa na si Lolo Awing at Lola Ada. May kapitbahay din kami na nasa 100 metro ang layo sa aming bahay. Ito ay ang mag-asawang Unil at Dita. Magkatabi lamang ang aming kaingin at pareho lang din kami ng mga pananim sa aming kaingin noon. Madalas din kaming magkakasama na bumaba sa patag at nagdi-deliver ng aming produkto sa aming suki sa palengke. Na mga kapanahunang ito, siguro hindi na ganun ka naniniwala ang ibang mga tao patungkol sa aswang. Pero ang ganitong usapin ay buhay na buhay pa rin sa aming lugar. Lalo na sa mga lugar na kagaya ng sa amin na medyo may kalayuan sa Kabiasnan. At isa na ang barangay namin noon sa may pinakabantog na may nakatirang aswang. Pero walang maituro yung mga tao kung sino at saan banda nakatira. Hanggang sa nagkaroon kami ng hindi kaaya-ayang karanasan sa nilalang na ito. At dito ay naisipan ng tuklasin ni Papa at Lolo kung sino ang aswang at kung saan ito nakatira. Nag-iisang anak lamang ako ng aking magulang na mga panahon na ito. Nagkasakit kasi si mamang ng medyo mahabang panahon na naging dahilan kung bakit natakot na siyang mabuntis muli. Habang ang kapitbahay ay may marami na mga anak, ako naman ay palagi na lang sa kanilang bahay para makipaglaro. Siyempre wala akong kapatid eh. Mahigpit na ipinagbabawal nila Mama at Papa sa akin na kailangan umano akong makauwi bago pa man ang alas 5 ng hapon. Ayon kay Papa na napakadelikado sa lugar kapag inabutan ako ng takip silim sa daan. Lalo at kakahuyan at talahiba ng daanan sa amin. Mula naman sa kalsada ay malawak na taniman ng tubo na pangunahing kabuhayan ng mga asyendero. Bawat taniman ng tubo, may kanya-kanya ding trabador. Karamihan sa mga nagtatrabaho sa tubuhan ay taga iba't ibang lugar. May taga Cebu, Iloilo, Dumaguete at may taga-lugar din namin. Maging sa ibang bahagi ng probinsya ng Negros. Pero hindi kasama ang magulang ko sa pagtatrabaho sa tubuhan. Medyo magulo kasi ng mga panahon na ito eh. May mga nag-aagawan sa lupa, may mga trabador na hindi nagkakaintindihan kung kaya't laging may away. Tapos hindi pa basta-bastang away yun. Dahil sa nagpapatayan talaga sila. Gamit ang mga patalim na ginagamit nila sa pag-aani at pagputol ng tubo. Hindi naman kami apektado dahil sa hindi naman nagtatrabaho nga sa tubuan ng aking mga magulang. Isang hapon, may dumaan na 5 kalalakihan sa gilid ng bakuran namin. May daanan kasi doon papunta sa kabilang baryo. Ang baryo na ito ay ang baryo na pinagbabawal nila Mama at Papa na puntahan namin. Nasa 5 minuto lang naman ang layo ng lugar mula sa amin at ang daanan papunta doon paglampas sa aming lupain ay taniman na ng tubo. Bihira lamang ang dumadaan sa lugar na yon. Hindi namin kilala ang mga kalalakihan kung kaya't hinayaan na lamang namin ang mga ito. Pero nang makalagpas na ang mga kalalakihan sa bahay, nagtanong ako kay Mama. Sino ang mga yun, Ma? Bago lang yata sila dito sa lugar natin. Ayon naman kay Mama ay hindi niya rin kilala. Hindi umano pamilyar sa kanya ang 3 kalalakihan. Pero ang 2 ay oo. Tinanong ko naman si Mama kung sino ang 2 yon. Pero umiling lamang siya. Hindi niya daw alam ang pangalan ng lalaking nasa una at sa pinakahulihan.
Ganun pa man ay marami daw siyang naririnig na kwento tungkol sa dalawang lalaking yon. Ilang sandali pa ay pumasok si Papa sa bahay habang nag-iwi ka ng, "Nagsisimula naman sila sa pag-asik ng lagim. Jem, anak, wag kang umalis ng bahay nang hindi namin alam ha. Umiinit na naman ang panahon." May diin na wika sa akin ni Papa. Naguguluhan man ay tumanguna lamang ako sa sinabi niya. Si Mama ay napapailing na labang habang nag-iwi ka na kawawa na naman ang mga buntis nun. Nang sinabi na ni Mama ang katagang buntis ay doon ko pa lamang naisip na baka aswang ang sinasabi ni Papa na nag-aasik na naman ng lagim. Naririnig ko lamang ang katagang aswang noon pero wala pa akong nakikita. Tanging mga pagune ng wakwak at tiktik lamang ang naririnig ko. At dahil sa sinabi ni Papa na nagsisimula na naman ang mga nilalang, ay napaisip ako kung may pagkakataon ba kaya na makita ko yung mga nilalang na ito. Nang sinabi ko kay Papa ang nasa isip ko ay nagwika siya na yun na mga nilalang na hindi ko dapat pinapangarap na makita. Dahil bago ko pa man sila makita noon, siguradong binabalak na nila akong biktimahin. Dahil sa sinabi na ito ni Papa, nakaramdam naman ako ng takot. Lumipas sa maghapon na panay ang tingin ko sa bintana. Inaabangan ko ang muling pagdaan ng tatlong lalaking ito. Tahimik din akong nananalangin na sana ligtas ang mga ito. Pero sumapit na lamang ang takip-silim ay hindi pa rin nakabalik ang tatlong yon. Panay pa rin ang silip ko noon sa bintana hanggang sa sinabihan na ako ni Mama na isarado ko na ito at lagyan ng kandado. Gawa lamang sa kawayan at kahoy ang bahay namin noon pero masasabi ko na matibay naman ang aming bahay. Mababa lamang ito na sadyang gawin ni Papa nang sa ganun hindi matangay ng hangin sa tuwing may bagyo. Gawa din sa tabla ang saig nito na pinaggugulan talaga ng oras ni Papa at Lolo. Mapino at matibay ang dingding ng bahay na gawa sa magkabaliktarang saig ng kawayan na kung tawagin sa amin ay kayakulob. Sinadyang gawin daw ni Lolo nang sa ganun ay panatag silang hindi kami mapapasok ng mga masasamang loob. Ultimong ang bintana noon ay gawa sa matibay na plansya. At ang nagsisilbing kandado naman ito ay ang numero 4 na pako na nakabaon sa tabla na pinapatungan ng bintana noon. Marahil alam ng mga ibang kagiliw na tagapakinig na pinanganak at lumaki sa probinsya ang ibig kong sabihin. Meron din kaming alagang 3 aso, Sir Seth. Si Negro, si Kano at si Pinoy. Ako ang nagpangalan sa mga aso namin na yon. At ang bawat pangalan nila ay kinuha ko sa kanilang kulay. Tuwing araw ay nasa loob lamang ng bahay ang 3 alaga naming aso. Kahit kasi asong Pinoy ang mga alaga namin ay malalaki sila at napakatapang kung kaya't pinapasok namin sa araw nang sa ganon ay hindi matakot na dumaan ang mga tao sa gilid ng aming bakod. Sa gabi naman, inilalabas namin dahil sa may alaga kaming hayop. Manok, pabo, itik at baboy. Kumbaga sila yung nagsisilbing 3 bantay. Habang nakahiga ko sa aking silid ng gabing yon, ay naririnig ko na hindi mapakali ang 3 naming alaga. Tumatakbo sila paikot sa bahay at hindi humihinto sa pagtahol. Paminsan-minsan ay umaalong pa sila na animoy may nakikita silang kung ano sa paligid. Kahit na masasabi kong malayo naman ang kung anumang nilalang na nakita ng aming aso sa bahay. Hindi naman sila ganun ka-agresibo Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng pag-alulong ng alagang aso ng kapitbahay namin. Kasunod nito ay ang pagsagaksakan ng ibon na hindi ko alam kung anong uri. Nakaramdam ako ng takot kung kaya't bumangon ako at pumunta sa silid nila Mama at Papa na katabi lang din naman ang silid ko. Nagkataon din naman na palabas na rin si Papa ng silid nila. "Pa, ano yung mga ingay na yun, Pa?" tanong ko. Pero sa halip na sumagot ay sumenyas na lamang si Papa na manahimik ako. Nagmuestra ito na pumunta ako sa silid nila kung saan naroon si Mama na kaagad ko namang sinunod. Pagpasok ko sa kanilang silid, kaagad kong nakita si Mama na nakaupo at nakasilip sa napakaliit na siwang ng bintana. Lumapit ako sa kanya at nakisilip na rin.
Nung una ay wala akong nakita pero hindi nagtagal ay nagtataka ako kung bakit bigla na lamang dumilim ang paligid na kanina ay may konti pang liwanag. Pero wala pang isang minutong nakalipas ay may narinig kaming mga pagpagaspas ng malaking pakpak. Tila ba paikot-ikot ito sa paligid na parang may hinahanap nun. Maya-maya pa, muling nagliwanag ang paligid. Doon na namin nakita ni Mama na binuksan pala ni Papa ang ilaw sa labas ng bahay. May nilagay si Papa noon na malaking ilaw sa bakuran namin at ginagamit lang namin ito sa tuwing may handaan o hindi kaya may anihan at inabutan ng gabi sa pag-ani. Kasabay ng pagbukas ni Papa ng ilaw namin sa labas ay ang pagliwanag din ng harapan ng bahay nila Lolo at Lola. Binuksan din pala ni Lolo ang ilaw nila doon. Kasunod naman nun ay ang pagliwanag din ng ilaw ng ilan pang kabayan na nakatayo, hindi kalayuan sa amin. Kasama na doon ang bahay nila Mang Unil. Marahil ay naalarma ang kung anumang nilalang dahil sa nagising na mga tao kung kaya't umalis na lamang ang mga ito. Hindi nagtagal ay may narinig kaming kumatok sa pintuan namin, sa kusina. Mahina lamang ang boses na ito pero base sa mahinang boses na yon, ay tila ba may nanghihingi ng saklolo. Tinatahulan ang mga ito ng aso namin, pero base naman sa pagtahol ng 3 aso ay hindi sila agresibo kagaya ng mga ingay nila kanina. Dito ay binuksan ni Papa ng bagya ang pintuan at doon ay nakita niya ang 2 lalaki na naliligo sa dumi ng baboy. Sugatan ang isa sa tagiliran habang ang isa naman ay may kalmot sa braso. Kaagad pinapasok ni Papa ang 2 lalaki kahit pa umaalingasaw ng dumi ng baboy ang aming kusina. Doon na kami lumapit ni Mama sa kanila. Nakilala namin ang 2 lalaking yon. Sila yung mga dumaan sa gilid ng bahay namin kasama ang 3 pang lalaki na pumunta sa kabilang baryo. Dali-daling nagparikit ng apoy si Papa sa ulingan. Nilagyan ito ng goma at maraming asin. Ayon kay Papa para hindi malaman ng mga nilalang na nasa bayang 2 lalaki. Kaya niya ginawa yon. Nang umuusok na ang siga ni Papa sa may ulingan, ay saka pa lamang niya pinaghugas ng katawan ng 2 lalaki gamit ang tubig na nasa balde sa loob ng bahay. Si Nanay ay naganap ng mga damit na hindi na ginagamit ni Papa. At yun ang ipinasuot niya sa 2 lalaking yon. Si Papa na rin ang gumamot sa sugat ng lalaki. Mabuti na lamang at hindi nawawalan si Mama ng alcohol at betadine. Kitang-kita ko kung paanong pinigilan ng lalaki ang humiyaw sa sakit ng kanyang sugat. Tinanong ni Papa ang 2 lalaki kung saan sila nanggaling at bakit ganun na ang kalagayan nila. Hinahabol ho kami ng aswang. Yung pinsan ko wala na, nahuli po nila. Tinanong sila ni Papa kung bakit sila pumunta sa kabilang baryo. Ayon sa kanila, sinundan umano nila yung 2 taga-kabilang baryong yon. Inimbitan sila ng isa sa kanilang kaibigan para dumalo sa karawan nito. Maayos naman umano ang pakikitungo sa kanilang mga tao pagkarating nila. Pero nang sumapit ng takip silim, ay unti-unti nang nag-iba ang pakikitungo ng mga tao sa lugar na yon. Hanggang sa nagpaalam na ang isa nilang kasama na gagamit ng palikuran. At doon na nito natuklasan ang kakaibang nangyari sa lugar. Sinabi pa ng lalaki na ginawa nilang lahat ng paraan para makatakas pero naabutan itong kasama nila. Tinangkapan tulungan yun ng lalaki may sugat sa tagiliran pero maging siya man ay muntik nang mapatay na mga yon. Kung hindi siya tinulungan ng isa niya pang kasama. Kaya din daw sila napuno ng dumi ng baboy. Dahil mas pinili nila ang pumasok sa kulungan ng baboy namin nang sa ganun, hindi daw sila maamoy ng mga aswang. Mabuti na lamang at pumasok sa isipan yun dahil kung hindi, nako, baka nahalo na rin ang karne ninyo sa isa niyo pang kasama. Sabi ni Papa. Ayon sa kanila ay pinsan nila ang nahuling lalaki. At yun talaga ang kaibigan ng 2 lalaki na nag-iya sa kanila na pumunta sa lugar. Halos mangyak-ngyak pa ang 2 dahil sa hindi nila nailigtas ang kanilang pinsan.
Tumago na lamang si Papa at nagwika na mag-ingat na sila sa susunod. Kahit kami mga taga-baryo, hindi kami nagbibigay ng kumpiyansa sa mga taga-kabilang baryo eh. Noon pa man usap-usapan na isang angka ng aswang na nininirahan sa kabilang baryo. Pagkikwento ni Papa sa dalawa. Nagulat ang dalawang lalaki sa ikinuwento ni Papa sa kanila. Ayon sa kanila ay may matanda na nagbigay ng babala sa kanila tungkol sa kaibigan ng kanilang pinsan, pero hindi nila ito pinaniniwalaan. Dahil mabait naman sa kanilang tao. Tumango na lamang si Papa sa sinabi ng magpinsan. Ganun pa man nakikita namin na hindi alam ng dalawang lalaki kung ano ang bibigay nilang rason sa kanilang pamilya. Dahil sa ayon na nga, hindi na nakabalik ang isa nilang pinsan. Nakaramdam ng awa si Papa, pero wala din naman siya magagawa. Nangyari na, hindi din namin sila kilala. Nagmagandang loob si Papa sa kanila kaya pinatuloy sila sa bahay. Yun nga lang ay wala na itong maitutulong sa kinakaharap na sitwasyon ng magpinsang ito. Kinabukasan, nagising ako na wala ng dalawang lalaki. Ayon kay Papa ay maaga pa mga itong nagpaalam na babalik na sa pinagtatrabahuhan nila. Kaagad naman pumayag si Papa kaya ayon. Nagising ako na wala ng dalawang lalaki. Maging ako ay napapaisip noon kung ano nga bang dahilan ng pwedeng sabihin ng dalawa sa kanilang pamilya. Paniguradong hahanapin yon ng kanilang pamilya. Ang isipin na ito ang bumabagabag sa isipan ko kung kaya't sinabi ko ito kay Papa. Pero muli na naman akong namangha sa sinabi ni Papa na hindi naman hahanapin ng pamilya nila yung nawawalang lalaki. May ritual na ginagawa ang mga aswang para hindi na maalala ng mga naiwang pamilyang nawawala nilang kamag-anak. Hindi ko kayang paniwalaan ang pinagsasasabi ni Papa. Ganun pa man ay naisip ko na anong mapapala ni Papa kapag nagsinungaling siya, di ba? Nang araw na yon ay sumama ako kina Mama at Papa sa aming taniman. Araw ito ng pag-aani ng kamoting baging. May lumapit na ginang sa amin at nakiusap na makiani ng kamote. Ayon sa ginang ay wala pang anian sa kanilang baryo kung kaya't taggutom pa sa lugar nila. Naawa si Papa sa ginang kung kaya't pinayagan niya itong makiani ng kamote nun. Nang araw din na ito, nakiani din ang kapitbahay namin na sila Mang Onel at Aling Dita. Si Aling Dita noon ay kasalukuyang buntis ng panglima niyang anak. Habang ako naman ay nanonood lamang at paminsan-minsan ay tinutulungan si Mama na abala sa paghahanda ng mga sako na lagayan ng mga naaaning kamote. Habang si Papa naman ay abala sa pag-ikot sa buong taniman. Medyo may kalawakan ng taniman namin ng kamote. Maayos na namili ng pwesto si Dita kasama ang dalawang anak niya na sina Makoy at Bito. Ako naman paminsan-minsan na nakikisali sa pagbunot nila ng kamote. Napansin ko naman ang ginang na nagpaalam kay Papa na makikiani ng kamote na pumwesto hindi kalayuan sa mag-ina. Hinayaan ko na lamang ito dahil inisip ko na nakikiani lang din naman ang ginang. Ganun pa man inapapansin ko ang panaka-naka nitong pagsulyap sa buntis na si Aling Dita. Hindi nagtagal. Nagwika si Aling Dita na medyo humilab ang kanyang tiyan. Ayon sa kanya ay nakakaramdam din siya ng pagdumi. Nagpaalam ito sa kanyang mga anak na iiwan niya muna mga ito saglit. Napapasok lamang siya sa matataas na damuhan para makapagbawas nun. Na mga panahon na ito nagagawa pa ng mga tao na magbawas sa mga damuhan kapag alanganin na talaga. Sa pagpapagtas ni Aling Dita ng may kataasang damuhan, nakita ko na tumayo din sa pagbubunot ng kamote ang ginang na nakikiani. Mabilis nitong sinundan ng tinatahak na daan ni Aling Dita. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko ng mga oras na yun pero sumagi sa isip ko na sundan si Aling Dita noon. Ginawa ko yun kahit na hindi nag-iisip. Hindi naman kalayuan sa taniman ng kamote ang bahagi na yun ng damuhan. At sa aking pagsunod sa kanila, ay wala sa sarili na dumampot ako ng medyo may kalakihang bato na nadatnan ko. Bitbit ko ito habang sinusundan ng ginang na sumunod kay Aling Dita. Dahan-dahan akong sumunod sa matanda.
dahil ayaw kong maramdaman niya na nakasunod ako sa kanya. Hinubad ko na noon ang suot kong tsinelas at ipinasok na sa taas ng aking braso, habang nakasunod pa rin sa matandang yon. Hindi nagtagal, ay pumasok na rin ito sa loob ng damuhan. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng huni ng pusa na nagmula sa talahib na pinasukan ni Aling Dita. Sinipat ko pa ang aking mata para hanapin ang ginang pero nawala yon. Maliban sa kulay abo na malaking pusa na nakatitig sa noon ay nakatalikod na buntis. Nakita ko pa kung paano maglaway ang pusa na ang konsentrasyon ay na kay Aling Dita. Nang akmanin nitong talon ng ginang ay kaagad ko itong binato na hawak kong bato. Sabay sigaw ng, "Aling Dita! Tumayo ka dyan! May aswang! Lalapain po kayo!" Nagulat siya. Halos hindi pa siya nakagalaw nang nakita niyang tumalo na malaking pusa palayo sa kinaroroonan naming dalawa. Marahil ay nagulat ito dahil hindi nito inakala na may ibang tao sa kinaroroonan nilang dalawa ng buntis nun. Habang si Aling Dita naman, hindi alam ang gagawin. Hindi naman siya nakapagbawas pero sapu niya ang kanyang tiyan na ayon sa kanya ay napakasakit. Dahil doon ay inalayan ko ang ginang para makabalik sa taniman ng kamote. Malayo pa lang kami ay sumisigaw na ako ng saklolo kay Mama. Narinig niya ito kung kaya't lumapit siya sa amin para alalayan si Aling Dita. Habang ang babae naman na nakausap kay Papa na makikianin ng kamote, kaagad ding lumapit at nagkunwaring tutulong sa ginang nun. May kinuha pa itong langis sa kanyang bulsa at nagwika na hahaplasan niya ang tiyan ni Aling Dita. Dahil gamot daw yon. Pero nang akma na itong lalapit sa buntis ay kaagad ko siyang tinulak palayo habang nagwiwika ng, "Huwag mo siyang lapitan! Aswang ka! Sinundan mo si Aling Dita sa damuhan at naging isa kang pusa!" Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng tapang na mga sandaling yon. Natigilan ng babae. Maging si Mama ay kumunot ang noo. Tiningnan ako ng babae na may matalim na mga titig nun. Ang aso namin na si Negro na noon ay naroon din sa taniman. Nakasunod kay Papa ay bigla na lamang tumakbo palapit sa akin. Hinarap ni Negro ang babae at tinahulan. Agresibo ang pagtahol ni Negro sa babae na parabang nagpapahiwatig ito na kapag nagkamali ng kilos ang babae, kakagatin niya yon. Dahil sa nangyari kay Aling Dita kung kaya't saglit na nahinto ang pag-aani ng kamote. Nagsilapitan sa amin ng mga umaani nun. Habang ang ginang naman na nakiani ay dali-daling umalis sa lugar nang hindi man lang nagsasalita. Ilang sandali naman ay dumating si Lolo at siyang nagapla sa tiyan ni Aling Dita ng langis na gawa sa lana ng niyog na may nakababad na mga ugat ng kahoy. Pagkatapos sa plasan ni Lolo ang tiyan ng ginang ay saglit na itong nagpahinga. Ayon sa ginang na unti-unti nang nawawala ang sakit ng tiyan niya. Dahil sa nangyari ay pinauwi na lamang ni Papa si Aling Dita kasama ang kanyang asawa at mga anak. Habang ang mga naani na nilang kamote ay binigay na rin ni Papa sa kanila. Nagpatuloy kami sa pag-aani. Maayos naman nagpatuloy sa pag-aani ang aming mga kabaryo. Yung babaeng nakiusap kay Papa, hindi na bumalik pa. Napagsabihan pa ako noon ni Papa dahil ayon sa kanya ay binastos ko ang ginang. Totoo naman yung sinabi ko pa. Pumunta po si Aling Dita sa damuhan para sana magbawas. Sinundan siya ng babaeng yun kaya sumunod din po ako. Kitang-kita po ng dalawang mata ko pa. Naging malaking kulang abo na pusa yung babae. Dadambahan na sana niya si Aling Dita pero binato ko siya ng bato na napulot ko sa daan. Mahabang paliwanag ko kay Papa. Dahil sa sinabi ko ay nagkatinginan silang dalawa ni Lolo. Dito na nagwika si Lolo na kailangan naming mag-ingat dahil kung totoo ang sinabi ko ay nakakasigurado siya na babalikan ako ng babae na yun mamayang gabi. Nang sinabi ito ni Lolo ay doon pa lamang ako nakaramdam ng takot. Mabuti na lang at natapos ng pag-aani ng kamote. Bago pa man kami abutan ng takip silim, nakauwi na kami sa bahay. Habang sina Lolo at Lola naman ay sa bahay na muna na natili kahit na magkapit-bahay lamang kami. Habang kumakain kami ng hapunan ay tinanong ko pa si Papa kung
ano na kaya ang nangyari kay Aling Tita. Sinabi naman ni Papa na huwag ko nang alalahanin pang Ginang. Ayon sa kanya ay kasama din naman nila sa bahay ang magulang ni Mang Unil. Kaya nakakasiguro siyang nasa maayos na kalagayan ng Ginang. Dahil doon ay tumanguna lamang ako at nagpatuloy na sa pagkain. Anak, alam kong nagmamalasakit ka kay Aling Tita pero sana sa susunod mag-ingat ka bago ka tumulong sa iba ha. Baka naman kasi ikaw mapahama kapag inuna mo yung iba. Pangangaral ni Mama sa akin. Tumangulang naman ako sa sinabi ni Mama at humingi ng paumanin sa kanya. Hindi na ako sumagot pa dahil nakaramdam ako ng pagkahilo noon. Ilang minuto pang lumipas ay hindi ko na napigilan pang magsuka sa lababo. Pero bigla na lamang akong natumba. Naramdaman ko na lamang ang mga bisig ni Papa na sumalo sa akin. Kasunod noon ay wala na akong naalala. Nagising na lamang ako dahil nakaamoy ako ng usok. Nasa loob na ako ng silid noon. Pagmulat ko ng aking mata ay nakita ko nang naroroon sila Mama at Papa, si Lolo at Lola. Sa wari ko ay hating gabi na ng mga oras na yon. Sa paanan ko naman ay may maliit na kaldero at doon nanggagaling ang usok. Kagad naman akong dinaluhan ni Mama at tinanong kung ano na ang pakiramdam ko. Nahihilo ka pa rin ba anak? Mataas kasi ang lagnat mo anak. Mabuti na lamang at nandito ang Lolo at Lola mo. Alam nila kung ano ang gagawin. Yan ang abang sinasabi ko dahil sa pagtulong mo ay ikaw pa'y mapapahamak. Wika ni Mama. Sinaway naman siya ni Papa at sinabihan na buhay ang sinagip ko. Hindi lang isa kundi dalawa pa. Buhay ni Aling Dita at ng kanyang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kaya tuwag na akong sermonan pa dahil ginawa ko lang ang dapat at ang tama. Dahil doon ay napabuntong hininga na lamang si Mama. Muli pa sana itong magsasalita pero nagsipulasan na mga hayop sa aming paligid. Naging agresibo ang mga alaga naming aso. Animoy may nakikita silang nilalang sa paligid at malapit lang sa bahay namin yon. Si Lolo naman ay lumabas ng aking silid at ayon sa kanya ay pupunta na muna siya sa kusina ng bahay. Habang si Papa naman binuksan ang ilaw namin sa bakuran at maging ang nasa likurang bahagi ng bahay. Ilang minuto pang lumipas ay nakakaamoy na kami ng nasusunog na goma mula sa kusina nun. Habang ang mga paggunis sa labas, unti-unting lumalakas. Ang mga pagtahol naman ng aming alagang aso ay hindi na ganun kaagresibo. Patunay lamang napapalayo na ang nilalang sa bahay. Habang si Papa naman ay hindi na pinatay ang ilaw sa paligid nun. Ilang sandali pa ay nakarinig naman kami ng mga pagtahol ng mga aso na nasa kabilang bahagi ng lugar. At base sa mga tahol ng asong yon, naroroon ito sa bahay ng aming kapitbahay na sila Mang Unil at Aling Dita. Tumagal ang pagtahol ng aso na para bang hindi sila tinitigilan ng kung anumang hayop ang sumasalakay sa bahay nila. Habang sa bahay naman ay nakarinig kami ng mga yabag na para bang papunta sa kabilang bahagi ng lugar, sa bahay ng buntis. Kasunod nito ay ang mga ingay na para bang may naghahabulan. Narinig din namin na may sumigaw ng mga katagang, "Habulin nyo! Tumalon sa kasukalan o! Sunugin nyo yung mga damo!" Ilan lang sa mga sigaw ng mga kalalakian na narinig namin yon. Hanggang sa nakarinig kami ng paghiyaw ng isang babae na animoy nasasaktan. Matinis at nakakakilabot ang boses nito. Pero sa uri ng paghiyaw niya ay halatang nasasaktan ng babaeng yon. Ilang sandali pa ay boses naman ng lalaki ang narinig naming humiyaw ng malakas pero ang paghiyaw naman nito ay napakalalim na animoy nang galing ito sa ilalim ng lupa. Dahil sa mga pangyayaring naririnig namin noon, nanatili lamang kami sa aking silid at tahimik na nakinig. Halos walang ni isa sa amin ang gustong magsalita. Hanggang sa nakarinig kami ng para bang may nauntog sa isa sa mga haligi ng kulungan ng baboy namin. Matindi ang pag-ungol na aming narinig ng mga panahon na yon. Hindi naman nag-aalala si Papa na masira ang kulungan namin ng baboy dahil sa konkretong materyales ang kulungan noon. Narinig pa namin na nahuli ng mga kalalakihan ang kung sino mang tao na nauntog sa kulungan.
May kumatok pa sa bahay at nagwika ng, "Salamat sa pagbubukas niyo ng ilaw sa likod, boss." Dagdag pa nito ay wag nang magbukas ng pintuan si Papa. Ayon sa kanila ay babalik sila kinabukasan sa bahay. Nagtataka naman kami kung ano ang rason nila kung bakit babalik sila nun. Ganun pa man ay hindi pa rin sumagot alinman kina Papa at Lolo. Pagkatapos ng kung hindi ako nagkakamali ay 2 oras na kaguluhan na yon, ay tuluyan nang naging tahimik ang paligid. Doon pa lamang ako muling nakatulog. Hindi ko lang alam kung nakatulog din ba sila Mama at Papa. Samantalang maliwanag na sa labas nang nagising ako kinabukasan. Kaagad akong bumangon at lumabas. Doon ko nakita sila Papa na may kausap na 5 kalalakihan. Hindi ko kilala ang mga yon. Pagkita ni Papa sa akin na nasa pintuan na, pinalapit niya ako sa kanila. Doon na niya ako pinakilala sa isang medyo may edad na lalaki. Si Manong Ibu yun. Ayon sa kanya ay tiyuhin siya ni Aling Dita at isa siyang albularyo na nakatira siya sa kabilang baryo. Pinuntahan pala ito ni Mang Unir kahapon pagkagaling nila sa taniman ng kamote. At ang iba niyang kasamahan ay kamag-anak na 2 lalaki na tinulungan ni Papa noong nakaraang gabi. Tinugis nila ang mga aswang na naghasik ng lagim sa aming lugar. Sinabi rin nila sa amin na mag-asawang aswang na nagtangkang bumiktima sa ipinagbubuntis ni Aling Dita. At ang isa sa mga kalalakihan na nag-imbita sa magpipinsan papunta sa kabilang baryo. Sinabi nila na utang nila sa amin ang buhay ng mga mahal nila sa buhay nun. Nagwika pang albularyo na simula sa araw na yon ay kasama na kami sa pamilya na bibigyan niya ng proteksyon. May mabuti kayong puso kay nararapat lamang na balikan namin ng pagproteksyon para sa inyong kaligtasan. Tuwang-tuwa kami. Nagtanong naman si Lolo sa kalalakihan kung pinuntahan ba nilang tiraan ng mga tinugis nilang aswang sa kabilang baryo. Ayon sa kanila, kagabi pa nila yun pinuntahan. Sa katunayan ay wala pa daw silang tulog dahil sinunog nila ang komunidad na tinitira ng angkan na yon. Ganun pa man ay naniniwala sila na may nakaligtas pa sa angkan ng mga ito. 3 lang ang nahuli nila at sinunog kasama ng tirahang kubo ng mga yon. Naniniwala sila na may anak ang mag-asawa na pinatakas ng mga nilalang bago pa man sila nanalanta sa aming lugar ng dumaang gabi. Ganun pa man ay hindi sila titigil hanggang mahuli nila ang mga nilalang na yon. Saan man ang mga ito magtago. Nagpasalamat naman kami sa kanila dahil sa naibsan na rin ang takot namin sa pagkahuli ng mga nilalang na matagal nang kinatatakutan sa aming lugar. Pagkatapos ng pag-uusap ay kaagad na rin nagpaalam ang mga kalalakihan na aalis na. Kami naman ay pumasok na sa bahay para kumain na ng agahan bago pa man magsimula sa mga gawain ng araw na yon. Si Mama at Papa naman ay napagkasunduan na ibenta na lamang ang lupain namin sa lugar na ito. Ultimong ang alaga naming hayop para lumipat na lamang sa patag. At yun na nga, ilang buwan ang nakalipas ay nakabili na kami ng lupain sa patag kung saan pinagpatayuan ng bahay ng aking magulang. Lugar kung saan ako nakatira, kasama ang aking pamilya. Magpasa hanggang ngayon.